Ako si Chicky Verhel. Kani mga bay, gidakop ang direktor sa Securities and Exchange Commission sa Butuan City kay naaktuhan siyang nangikil sa entrapment operation sa National Bureau of Investigation o NBI, Caraga Region. Go. Go, tara sir. Hey, NBI. Sir. Hop, NBI. Sir. Ay nangikil daw og 250,000 pesos si SEC Butuan Extension Office Director Attorney Jaysok Tan sa kumpanya nga HMW Lending Investors. Dugang sa NBI, nakuha daw nilang impormasyon gikan sa legal law nga maoy legal counsel aning private company. Sa kuha sa NBI, makitang gikuptan panitan ang kwartang nagkantidad og 250,000 pesos. Ang ingon sa NBI, ang 650,000 pesos unta ang unang gipangayo sa suspect. Mag-atubang karon ang suspect og kasong robbery with intimidation of persons, direct bribery, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act og violation of Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pastilan mga bay na ay magtiayon sa Cebu City nga na trauma kay giapas og gituunan og pusil sa riding in tandem. Gilabnot sa usa sa mga tulisan ang gisulob sa bana nga alahas nga nagkantidad og sobra 100,000 pesos. Para sa dugang detalye ana mobalita si News 5 correspondent John Aroa. Tanawa ang kuha aning CCTV footage sa usa ka eskina sa Barangay Babolos, Cebu City, alas 2 sa kadlawon gahapon. Makita ning usa ka motorsiklo nga nisulod sa maong eskina. Tapos ni minor og kalit, gibabagan ng bag-o palang niliko nga motorsiklo. Nanaog ang kaso gitiunan og pusil ang magtiayong sakay sa motor. Dayon gilabi sa suspect ang kwintas sa rider og daling nibalik og sakay sa ilang motor og daling nipalayo sa lugar. Walay nahimo ang magtiayon. Igo na lang sila sa pagtan-aw sa mga suspect. Ang ingon sa asawa sa gilab niya og kwintas, gikan sila nangumpra sa carbon market para sa ilang karinderya. Nakabantay na sila nga gisundan sila sa mga suspect. Pero wala sila magtuong mga tulisan di ay ito. Natruma silang duwa sa maong hitabo. Ang amua lang nga kanang amua bang seguridad ba unta kay second life na biyan mo unta nga sus grabe mo panghitabo mura way kabutangan grabe ka kuyaw tuunan jud mi og pusil ya dayon ingon din siya nga ay sukol kay tulis ni syempre nagoy pusil di na jud ta muliho ang nakuha niya katulad jud amo ang alahas. Muabot sa 123,000 pesos ang kantidad sa kwintas nga nakuha. Importante daw kaayo to para nila ang alahas kay maoto ang ilang madali-dali o gamit panahon nga mahutdan sila og kwarta. Grabe akong kadlok kay kabutangan nagpurugod ko nga amo ang kunahon agud ug di sa kumaninda samot may karakansi kay amo ang gikumpra asa man butang mo tudugay jud mi nakalutok kay naginuktok pa naglibog ug asa mi adto. Oy kay og palitan in case of emergency pwede beton mo prenda. Eh dako na siya kantidad. Ang ilang ingon, nabalakan na sila aning sa gunsod nga kaso sa pagpanulis din sa syudad. Maunang nanawagan sila sa mga otoridad nga pahugtan pa ang ilang pagbantay sa kadalanan. Giimbestigar pa ni karon sa mga pulis. Para sa 1PH, Jan Arua, News 5, Visayas! Mga bay, kung nag-hearing gahapon ang Cayetano Block, doon nagihapoy hearing karong Lunes. Pangunahan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo. This time mga bay, invited gihapon ang nagpailang 18 ex-Marines nga present gahapon. Giimbitaran ni Tulfo ang 18 o 18 nga nagpailang ex-Marines o bagmen kuno sa puganteng si Zaldico. Sa Blue Ribbon Committee hearing bahin sa flood control scandal nga pangunahan ni Tulfo, gi-expect nilang isubmit nila ang gisumpaan nilang testimonya. Kung atong balikan gahapon mga bay, gikinahanglan o gihinganlan aning mga nagpailang ex-Marines ang ubang mga opisyal nga nakadawat daw og malimaletang kwarta gikan kangko. Apil sa mga nalambigit o na-involved silang Tulfo o Senator Tito Soto nga ni-deny sa ilang mga pasangil. Alam ko naman ho yan na it's coming, yung mga ganyang akusasyon na mali-maleta. Kulang pa nga po, may nabanggit pa, human trafficking na. So po yan, hindi ako magtataka kung makakasuhan tayo ng carnapping, robbery, hold-up, halo-halo na ho yan. Normal ho yan. Ay yung masakit lang ho, kapag kaalyado ka nila, ligtas ka. Kapag nagtutulig sa ka dyan, delikado ka. Yun lang ho yung bottom line doon.
Kani mga bay gibarugan sa nagpailang 18 ex-Marines ug bagmen sa puganteng si Zaldico nga nag-deliver daw sila og maleta nga dunay sulod nga kwarta kang Senator Loren Legarda. Ang ingon ni former Congressman Mike Defensor, nakabutang daw ni sa affidavit sa mga nagpailang ex-Marines pero wala lang daw maapil sa ilang testimonya sa hearing gahapon bahin sa flood control project scandal. Ang nakalagay po sa affidavit, kung aking natatandaan, binanggit nila yung binanggit mo 5 senador at sinasabi nila kung ano yung circumstansya. Pero ang kaibahan na Kong Ted, kasi kunyari kay Erwin Tulfo o kay si Tito Soto, di ba, parang ilang beses dito, 2, dito 1. So kailangan nilang individualize yung kwento nila dito. Unya mga bay, ni ang konsad si Defensor nga nitabang siya sa mga nagpailang ex-Marines. Wala daw siya nakitang sayop sa paghatag og suporta tungod kay nagtuo siya sa ilang baruganan. Sa hearing sa Cayetano Block gahapon, niingon si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nga dunay impormasyong giingong gihatagan ni Defensor og tag 5 million pesos ang mga nagpailang ex-Marines. Basta ako, tumutulong sa 18 Marines. Nung umpisa pa man, sinabi ko na yan, hindi ko naman yan tinatago. So, ako tumutulong at marami ding tutulong. As to the amount, hindi ko masabi kung ano sasabihin mo na gaano kalaki ba yan kasi madami sila 18 tong mga sundalong to at hindi ko naman kaya na tulungan ng buo ang lahat ng pangangailangan. Pero hangga't kaya kong makatulong sa kanila, tutulong talaga ako. Kani mga bay, good news ni para natong tanan. Nihinay ang inflation o ang pagsaka sa presyo sa mga serbisyo o produkto karong Mayo. Ang ingon sa Philippine Statistics Authority o PSA, di us-us ni sa 6.8%. Mas ubos ni kumpara sa 7.2% ni adtong Abril. Pero dako ang pagsaka ani kumpara sa 1.3 ni adtong May 2025. Ang ingon pa sa PSA tungod ni sa mas hinay nga pagtaas sa presyo sa transportasyon, partikular na sa gasolina ug diesel, hasta ang mga pagkaon ug non-alcoholic beverages. Ni adtong Mayo, dunay dakong rollback sa petrolyo, human magdeklarar og ceasefire ang Amerika ug Iran. Pastilan mga bay, murag kinahanglan na po ninyong magpa-full tank karon kay duna na po'y oil price hike next week tungod ni sa bag-ong tensyon sa Middle East. Base sa 4-day average sa Mina Flats, Singapore, mutaas ang presyo sa diesel gikan sa 4 pesos hangtod 4 pesos and 50 centavos per liter. Pero ang presyo sa gasolina mga bay, dunay rollback nga 1 peso hangtod 1 peso and 50 centavos kada litro. Kaning pagsaka sa presyo sa lana mga bay, tungod ni sa kabalaka sa posibleng pagdugay sa supply disruption sa lana. Nahunong magod ang negosasyon para sa peace deal. Unya, naapagyoy renewed threats ang Iran nga sirad-an na sad ang Strait of Hormuz. Dugang sad ani ang kabalaka nga posibleng moabot sa critical level ang global oil inventories kung magpadayon ang paggamay sa mga reserba. Kani mga bay, giduso sa laing petsa ang arraignment nilang Senator Jinggoy Estrada ug former DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kaso nilang plunder. Giaprobahan sa Sanigan Bayan 5th Division ang request nga hospital arrest ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan tungod sa health problem. Daghan manggudog sakit si Bonoan mga bay, naa siya'y acute coronary syndrome, chronic kidney disease, prostate cancer, type 2 diabetes, L4, L5 back pain sa iyang spine, carcinoma ug heart failure. Sa gipagawas nga resolusyon gahapon, giingon sa korte nga i-confine si Bonoan sa Philippine National Police o PNP General Hospital sa Camp Crame, dili sa The Medical City na una niyang gi-request. Unya mga bay, posible sad kuno nga mag-request og hospital arrest si Estrada tungod sa iyang osteoarthritis o sakit sa tuhod sa senador. Tungod sa mga pending motions nilang Estrada ug Bonoan mga bay, giduso na ang ilang arraignment sa June 30. Mga bay, nagsorry na si Senator Rodante Marcoleta sa iyang giingon nga bayaran o binayran kuno ang kasagaran sa mga sakop sa media. Sa ilang hearing gahapon bahin sa flood control project scandal, gitawag ni Marcoleta nga bayaran kuno ang kadaghanan sa mga miyembro sa Senate media. On record, kayo pong mga partisipa sa media,
Nakarami po sa inyo ay bayaran. Nakakuha ni og lain-lain nga reaksyon gikan sa media ug ilang giawhag si Marcoleta nga pamatud-an ang iyang mga alegasyon ug itudlo kung kinsa nga mga journalists ang gituohan niyang nilapas sa professional ug ethical standards sa mga tigbalita. Sumala sa Presidential Task Force on Social or Media Security, dili lang daw ni unfounded, kundi usasad kahulga sa security ug safety sa mga journalist. Pero human siyang pahayag mga bay, nagsorry dayon si Marcoleta. Ang ingon niya, bunga ra daw sa iyang frustration sa mga nahitabo. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Kani mga bay, murag tabla ang Cebu City ug Davao City aning balitaa. Nag-atubang sab karon og dakong problema sa basura ang Davao City kay gisuspenso ang operasyon sa sanitary landfill sa syudad tungod sa trash slide didto sa niaging bulan. Unsaon ka ni pagsulbad sa ilang LGU? Para sa detalye ana mo balita si News 5 correspondent Bril Montalvo. Wala tuong nga mga gabundok nga mga basura ang makita sa nagkareyang lugar diri sa Davao City human gisuspende ang operasyon sa sanitary landfill sa syudad. Niadtong May 21, 2026, dihang gimando sa DENR Environmental Management Bureau 11 nga suspindihon una ang paglabay og basura sa sanitary landfill sa barangay New Carmen tungod sa nahitabong trash slide sa miaging buwan nga gikamatay sa tulo ka tawo dihang natabunan og mga basura sa lugar. Ang maong lakang sa ehensya subay sa ilang nagpadayon nga assessment sa landfill para di na mausap ang trash slide sa lugar. Tungod niini, nabala karon si Davao City Mayor Baste Duterte sa piligrong dala niini sa panglawas sa publiko tungod sa wala makolekta ang mga basura sa mga barangay. Wala pa pod nihata og petsa ang DENR kung kanus-an nila wag tangon ang suspension order sa landfill. Moabot sa 750 tonelada nga basura ang makolekta sa syudad matag adlaw. Ang ubang gatapunog nga basura nga wala pa nakolekta sa kilid sa kalsada gitabunan lang sa og trapal. Tungod niini, nahasol na ang ubang damuwanyo tungod sa kalangay sa pagkolekta sa mga basura sa ilang lugar. Medyo nahasol siya kay tungod anak kay nagpundo siya kay di para dati nga kada semana jud siya nga ginakoleksyon taga Sabado. Karon kay wag na jud siya matambak jud siya. Kagabi nagpagawas og direktiba si Mayor Baste Duterte nga himuong garbage collection point ang gawas sa opisina sa DENR 11 sa Davao City. Sumala sa gwardya, adunay usa ka dump truck nga puno og basura nga giyabo dito kagabi. Gipaniguro karon sa DENR 11 nga wag tangon nila ang suspension order sa Davao City Sanitary Landfill kung makumpleto na sa Davao LGU ang tanang safety ug engineering measures sa lugar. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga katapusang adlaw na karon sa Brigada Eskwela ay pamubalik ang klase sa mga chikiting, naghatag og libreng school supplies ang Department of Education ug ang Cebu City LGU. Atong kumustahon ka ng programaha sa Cebu City kauban si One News correspondent Dale Israel. Dale, bye, good afternoon nimo. Kumusta man ang mga last day activities dinha sa Brigada Eskwela? Paing hapon, Chiki, aniata karon diri sa Apas National High School din gipagayon ang katapusang adlaw sa Brigada Eskwela. Pipila ka lang ka adlaw, dili pa magsugod ang bagong tuig sa pag-eskwela. Nagsugod na ang pagpanghatag og mga school supplies sama sa mga bag, notebook, lapis ug uniforme para sa mga estudyante sa ubang bahin sa Cebu. Sumala sa pamunuan sa syudad, kini mao pa lang ang sinugdanan nga pagpanghatag o gilauman nga mahatagan usab ang ubang mga eskwelahan dinhi sa Cebu City. Apan sa pagkakaron, daghan pa nga mga eskwelahan nga wala pa makadawat samtang sa mga tabang samtang nagkaduol na ang unang adlaw sa klase karong Lunes. Samtang nagpadayon ang Brigada Eskwela, mitabang usab ang ganinang hapon ang mga kawani sa Armed Forces of the Philippines gikan dire duol sa Camp Lapu-Lapu.
nag-ayo sila sa mga guba nga kisame og paghinlo sa mga ubang bahin sa mga eskwelahan aron masiguro ang kalawasan ug kaayuhan sa mga estudyante sa pagsugod sa klase. Samtang sa Lapu-Lapu City Subchiki, andam na usab ang dakong programa sa pagpanghatag og mga school bag ug school supplies para sa kapin usa ka gatos kalibo nga mga estudyante. Dahil usab kini nga programa tungod kay ang matag estudyante nakadawat og hard hat o safety helmet. Tuyo kini nga maandam ang mga estudyante kung mahitabo ang linog o magamit usab kini atol sa mga regular nga earthquake drills sa mga eskwelahan. Apil usab sa mga ipanghatag ang customized school bag nga adunay city seal sa Lapu-Lapu City. Samtang nagkaduol ang pagbalik sa klase, nagpadayon ng mga lokal nga panggobyerno sa ilang pagpangandam aron masiguro ang adunay sakto nga gamit ang mga og luwas ang lugar sa mga estudyante sa pagbalik sa eskwelahan. Mao kana ang pinakadakong balita gikan din sa Apas National High School. Balikan nimo, Chiki. O Dale, ingon ka ba nga napa may mga eskwelahan nga wa pa nahatagan? Unsa day mga eskwelahan kung dili nimo maingon tanan basig na kay mga ma-mention ba para mahibaw-an sad sa mga gatan-aw nato? O sa gyud ang apil gyud kini atong gibarugan karon ang Apas National High School, wala pa sila kadawat sa mga school supplies gikan sa Cebu City government ug daghan pa diri sa syudad nga mga eskwelahan. Kaya ang nauna lang nga giadto ni Mayor Nestor Archival mao ang Kambinukot nga barangay Kambinukot dito sa Bukid, Chiki. Pero wala na delay on schedule mo ang pagpanghatag. Medyo delay na sa Chiki kay karong Lunes naman magsugod ang klase unya wala pa gyapon sila dalawat hantod karon, Chiki. Ngano kuno unsa kuno kinahinungdan anang delay din ha? Usually, Chiki, ang kanang procurement process nila ang mo makadugay gyud pirmi sa school board nag-approve na og budget pero ang procurement sa mga gamit sa mga school bags mo yung nakadugay, Chiki. Onya, kibawta kung pila nakabuok ang natabangan dinha sa Cebu City. Sa atong naibawan, Chiki, ang Kabinukot pa gyud ang nakadawat sa mga school supplies gikan sa Cebu City pero sa Lapu-Lapu City sa silingan nga Lapu-Lapu City nahatag na tanan nga mga school supplies para sa mga estudyante. So ang ilang estimate ani manghatag karon hanggang bisag magsugod na ang klase magsige gyapon silang panghatag basta lang mahatagan na gyud tanan. Mao na gibana-bana nato ron, Chiki, nga bisag magsugod ng klase manghatag padayon ang pagpanghatag aning mga school supplies para sa mga estudyante, Chiki. At least katong mga hataganan dili sila mag-worry kay magsige day gyapon until nga mahuman. Sakto. Daghang salamat nimo bay. Mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Heartbreaking ni mga bay. Dako ang pagtuo sa palasyo nga nakaapektar ning mga kagubot sa Senado sa pag-secure sa Pilipinas og non-permanent seat sa United Nations Security Council o UNSC. Gahapon manggod mga bay, pakyas ang Pilipinas nga makuha ang bugtong o usara ka Asian seat sa UNSC kontra sa nasod sa Kyrgyzstan. 142 votes ang nakuha sa maong nasod nga gikan sa Central Asia. Unya, 49 votes lang ang nakuha sa Pilipinas. Ang ingon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagtuo siyang nakaapektar ning mga kagubot sa Senado sa bid sa nasod para makuha ang maong pwesto sa UN Security Council. Lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakakaapekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo. Sa balitang sports na punta mga bay, nakaabante na sa quarterfinals sa Birmingham Classic ang atong pambato nga si Alex Ayala human niya gipildi si Alina Charaeva sa Russia sa 2 straight sets gabi. Dali ra kayong gihuman ni Alex ang first set batok sa Russian player sa score nga 6-2. Pero sa second set pod, medyo nabiyaan ang atong pambato mga bay. Nakakuha og 5-2 lead si Charaeva, usa na lang unta ka point para iyahan ang makuha ang set. Pero nakabawi si Alex og sagunson nga points og nailog ang set sa score nga 7-5 para siradan ang game. Makaatubang ni Alex sa quarterfinals sa Birmingham Classic ang Thai player nga si Mananchaya Sawangyaw unya sa alas 10 sa gabi oras diri sa ato.
Tagdo na to mga nananaw na to, unaho na to ni si Kuya Bombi Ignacio. Hello kuno gikan sa imong BFF nga si Jojo, Carlo Constantino, Jessame Pamudlagay, Kainoy, hello nimo. Griselda Demol Sala, hello sad nimo. Ug tanang OFWs nga kapanan-aw nato, daghan kayong salamat ninyo. Magkuyog na sa taugma para sa usa na pod kapaspas kapag balita. Ako si Chicky Verhel para ninimubay. Kami ang inyong kapatid sa Public Service 1PH. Teleserbisyo para sa Pilipino.